patay na pero mabubuhay dahil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At eto, senador na magtatraidor, kilalanin. So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers, at ngayon ang dami ho natin mga mapag-uusapan na mga balita dito sa bansang Pilipinas. Oy mga kababayan, mag-ingat po kayo sa mansulok ng bansa natin dahil grabe, no? Grabe yung ulan ngayon. Grabe yung alam niyo yun, yung tipong marami ako nababasa sa mga comment section, lalo na sa aking mga posts, na simula daw nung pinanganak ako, umuulan naman na daw talaga. So totoo naman, wala naman ako sinabing hindi umuulan nung panahon ni Pangulong Duterte. Mga tulonggis talaga kayo. Ang ibig kong sabihin, nung panahon na mga maayos ang ating mga kanal, mga alam mo yun, mga irigasyon, malilinis. So hindi masyadong bumabaha dahil may mga maayos na proyekto ang Pangulong Duterte noon. At kahit gaano pa kalakas ang nagiging ulan or bagyo, no, hindi masyadong sobrang bumabaha. So ngayon na dahil na ungkat nga ang issue sa flood control at konektado yan sa mga baha-baha, ngayon ay kapiranggot lamang na ulan ay bumabaha na sa bansang Pilipinas, San Mansulok. No, may mga basher kasing nagko-komento diyan na matagal naman nang umuulan. No nga, bakit? Sinabi ko bang hindi ba umuulan nung panahon ni Pangulong Duterte? Mga tulonggis talaga kayo. At dahil nga dyan sa usapang ulan ngayon ay nababash si Senator Erwin Tulfo dahil siya ang mismong senador na nagsabing wag na daw nating pag-usapan at pakialaman ang flood control scam. Kamakailan lang may nabalitaan po ako, mga banateros, mga kabiyaya, na halos 10 or 12 tao ata ang namatay. Condolence po sa mga pamilya. Dahil po ay dahil tawag dito, dahil na tambakan or naguuan ng lupa. At may mga namatay din ho na daanan ng baha ang kanilang kabahayan, kaya pati sila ho ay nadamay na at namatay. So grabe, no? So talagang buhay po ang inilalaan ng bawat Pilipino sa mga sa sakripisyo or matatawag na sobrang korupsyon sa bansang Pilipinas, ay buhay ng mga ordinaryong Pilipino ang nagiging kapalit. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano nga ba tong pag-uusapan natin na nang dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay patay pero muling mabubuhay dahil sa impeachment ni VP Sara Duterte. So mamaya ako pag-uusapan yan. Nandyan yan sa dulo ng video natin. Huwag nyo munang i-skip syempre yung ads, no? Alam mo, makakatulong sa ating dyan. At syempre, yung about po sa traidor or magtatraidor muli. May bago daw na magtatraidor kay Vice President Sara Duterte or sa Senado. Sino kaya itong senador na to? Mamaya papakita ko ho sa inyo ang mga video na yan. So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun nga, ngayon ay pinupush ng mga tulonggis ng mga vlogger na ito po daw si Marcos Jr. ay pwersahan ng gawing Prime Minister. Abo! Ngayon pangalang presidente, nangangamote na Pilipinas, Prime Minister pa kaya? 'Di ba? So, ngayon ay kung mapapansin nyo, yung mga bayarang mga vlogger ay pinupush ho nila na maging Prime Minister na etong si President Bongbong Marcos Jr. Alam nyo kung bakit? O ganito yan. Alam nyo, etong mga bayaran ng mga vlogger na to, isa rin kasi sila sa nakikinabang sa kung anong ninakaw ni Marcos Jr. ngayon. So kung tumagal ng tumagal ang magiging termino ni Marcos Jr. Bilang presidente or prime minister, or ma-extend pa yung termino niya, ma-extend pa ng 3 years or 20 years, paldo ang mga hinayupak, 'di ba?
So magiging paldo sila. Kaya ngayon ay pinagtutulong-tulungan nila at binibrainwash nila ang kaisipan ng bawat Pilipino na hindi naman nila magagawa yon, no, hindi naman nila kasing tanga yung mga kababayan natin, na i-push na maging Prime Minister si Marcos Jr. Kasi nga sila din makikinabang. Alam nyo ba kung eto, i-reveal ko sa inyo at ilang beses ko na rin to nasabi. Matagal-tagal na rin natin itong hindi na reaksyonan, no? Alam nyo ba kung magkano ang sinasahod ng mga yung mga vlogger na sumusuporta or todo tanggol kay Marcos Jr.? Alam nyo ba kung magkano? Eto ano kasi yan A, B, C, D. No? A, B, C, D yan. Tapos may mga ano pa yan. Yung ABCD na yan, may mga, yung bawat member dyan sa ABCD na yan, siguro sabihin na natin, sa letter A, mayroon silang 10 member. Sa letter B, may 10 member. Letter C, may 10 member. At letter D, mayroon ding 10 member. So ngayon, ang nangyayari, ganito, mga banateros, mga kabiyaya. Sa letter A, yan yung tinatawag na mga malalaki yung channel. Oo, yung tipong palaging napag-uusapan sa social media, palaging, alam mo yun, yung palaging napapansin ng mga Duterte supporters, yung kanilang mga vlog, mga komento, yan yung letter A na yan. Tapos marami ding bumubuo diyan, no? Yung isa yung Kaning Lamig, no, si Sundalong Kaning Lamig, meron pa diyang meron pang iba diyan na si meron pa diyan na si Ma'am Shitars ata, no? So maraming leader diyan sa mga vlogger na yan. Ngayon eto, sa letter A, bago tayo mapunta, sa letter A, sumasahod sila ng 250k or nasa 500k per month. Yan yung class A na mga vlogger. Hindi class A na yun yung level nila. Parang yun kasi class A kasi nga sila yung matataas na mga vlogger. So sumasahod sila ng 500k to 250k per month. Tapos yung mga nasa C, sa mga B, yan yung mga sumasahod na tigwa 100k. Ayan po yung may mga kapag nag-comment, ayun yung mga nagbibilangan na sila yung about sa comment. Halimbawa, yung video niya ay umabot ng 1,000 comment, bawat comment ay may 100 pesos. Ngayon, kung magtataka kayo ba't hindi kami bumabanat sa mga vlogger, unang-una, bukod sa ang intention namin dito ay maghatid ng tunay na balita, alam naman din namin na pagkakakitaan lang kami ng mga vlogger na yan. So kapag hinamon nila kami ng debate, sumampa kami, syempre manonood yung mga supporters doon at makikilala din sila ng mga supporters namin, dadami yung comment doon at babayaran sa kanila yun. Pwera pa doon sa buwanan na bayad sa kanila. So biruin mo, sa 1,000 na comment, may 100 per comment. So magkano yun? Ang laking pera ho nun. 'Di ba? So ganun din po sa letter C at sa letter D. Sa letter D medyo mababa at talent fee doon. Mga na yun kung mapapansin nyo, dumadami yung mga vlogger na kahit matatanda, kahit na hindi masyadong maayos yung mga camera, walang maayos na studio, walang magandang, alam niyo yung tipong kahit wak yung mga pinagsasabi or walang kwenta yung mga pinagsasabi, okay sa kanila basta ipagtanggol kasi may sarili silang account Anytime pwede nilang padamihin yung followers ng isang miyembro ng tawag dito ng mga loyalistang vlogger o yung mga bayarang vlogger. Ngayon eto pa yan, malupit pa dyan. Diyan sa 4 na grupo na yan, at kung halimbawang ilang member dyan, sa bawat member ng 4 na grupo na yan, ay may mga kanya-kanya ding hinahawakan na mga vlogger na kanilang pinapatungan. Halimbawa, na-issue na to dati na nagkagulo-gulo dahil kinakatkong or kinukurakot yung sahod ng yung mga ibang vlogger. Halimbawa, etong si Kalbo na bayot ay may hawak na 10 vlogger. Yung 10 vlogger na yun, sumasahod yun ng tig 15,000 or 20,000 or 30,000 per month. Diba? Sumasahod sila ng 15 to 20 to 30,000 per month. Yun ay alam lang nung pinaka-leader nila. Tapos pagdating doon
sa sahuran or pagdating doon sa mga vlogger, ang alam nila ay nasa 15 lang or 20,000 lang ang kanilang sinasahod doon sa nagpapasahod sa kanila. Oo, sino nagpapasahod sa kanila. Ngayon, yung 10,000 napupunta doon sa leader. Diba? Kasi nirecruit niya lang yung mga vlogger na yun. So, ganyan yung nagiging, nagiging kalakaran nila. Kaya minsan sila din nag-aaway. Nag-aaway-away dahil lang din sa pera. So, siyempre, siguro yung iba, kaya hindi nire-reveal kahit papano. Sa YouTube, Facebook, hindi mo naman kikitain yung ganyang kalaking pera kung hindi ka naman sikat, di ba? Kung hindi ka naman popular, kung hindi naman malaki views mo, wala din, nga din, di ba? Kung kahit gaano kalaki ang followers mo, kung maliit ang views mo, hindi mo kikitain yan. So, ganyan yung kalakaran ngayon dyan sa kampo ng mga bayarang vlogger. Paano ko ba nalaman? Kasi nga, may naglabas ng leak sa amin yan. No? May naglabas ng leak sa amin yan. Pinasa yung mga conversation, video, audio, na kung paano yung kalakaran ng bayaran nila. Tapos, ang pinakamalupit pa dyan, kung mapapansin nyo, bakit sila hindi nakakasuhan at bakit kami tad ng kaso? Kasi hawak at sila, parang sinabihan na sila na, sige lang, murahin nyo, gawan nyo ng kung ano-anong issue ang mga Duterte, ang mga vlogger, kapag kinasuhan kayo, kami ang bahala sa inyo. So madaling salita, bukod sa malaking pera na kinikita nila, ay may mga tawag dito, may mga backer, may mga lawyer, may parang yung alimbawa kapag kinasuhan sila, may maglalakad nun, may mag-aasikaso nun, hanggang sa madidismiss yung kaso nila. So ganun ang nangyari. So parang sinasabihan na sila na huwag kayong matakot kung kakasuhan kayo, kami ang bahala sa inyo. So hanapin nyo na lang yung video ko dyan. May video ako dyan mga 2024 ata, 2025 na pinost ko, na kung sino yung pinaka-leader or nagpopondo para sa kanila. Kung matatandaan nyo rin, nireveal din yan ni Senator Amy Marcos na merong 400 million per month na ipinopondo sa bawat trolls, bawat vlogger at pages na nagpapakalat ng fake news laban sa mga Duterte. So ganyan ang kalakaran ngayon. Ngayon, pinupush nila maging prime minister etong si Bongbong Marcos, para tawag dito, para syempre pang lifetime or pang matagalan na rin yung kanilang trabaho. So nakakadiri lang dyan kasi biruin mo, wawalangyain mo yung isang tao, wawalangyain mo yung anak or yung anak ng isang tao na ang ganda nung ginawa dito sa bansa natin. No, tapos yung kinikita mo doon, ipapakain mo sa pamilya mo, ipang-hospital mo sa anak mo na merong karamdaman, diba? So parang nakakasuka. So madaling salita, di hamak na para kayong mga kriminal din na hawak sa patalim dahil yung kinikita nyo ay hindi nanggagaling sa magandang pamamaraan. So ngayon, naging big deal din. Speaking of vlogger, syempre kasama na ako dyan. Nagiging big deal din ho ngayon sa kanila yung pagpunta namin ng China. Bakit? Inget yarn. At excuse me po, no, inuubo pa rin po tayo hanggang ngayon. So yung nagiging big deal yung pagpunta namin ng China, kaysa pinondohan daw kami, binigyan daw kami ng pira ng China. So halimbawa man, kung totoo man talaga na binigyan po kami ng pera ni Xi Jinping. Xi Jinping, una-una, okay lang po yun. Walang problema. Hindi ko siya inaamin na totoo yun ha. Kuta na, sino ba naman? Sobrang sikat na ba namin para bigyan kami, ponduhan kami ng China ng pera? Wow! Unbelievable! Di sana din na kami umuwi dito, hirap-hirap dito sa Pilipinas, mga siraulo. Bakit kami bibigyan ng pera noon? At kung sakali man nabigyan kami ng pera, okay lang din yon. At least, hindi galing sa pondo ng taong bayan yung ibinibigay sa amin. Diba? Diba? So ngayon, mga banateros, yan yung isang puputok na issue na
Yung pera daw na ginastos ng halos 17 days kami sa China hanggang sa nakarating na kami ng Hong Kong. Bagay, yung Hong Kong, sakop din ng China yan. Sa totoosin, magmamakao pa nga kami, magta-Thailand pa nga kami, magbe-Vietnam pa nga kami nila Banat Bay nun, pero hindi na namin tinuloy kasi marami na kaming dapat gawin dito. May mga kanya-kanya huring kasing trabaho ang Banateros. Hindi lang ho kami dito nakapokus sa YouTube, Facebook, kundi may kanya-kanya ho kaming trabaho. No, marami ho kaming trabaho po, construction worker po ang aking paring trabaho. No, so mga Banateros, mga kabiyaya, yan yung mga issue na pinapalaganap nila na binabayaran daw talaga kami ng China. Swerte naman namin. Di sana na lumipa. Bagay, palipat na rin ako sa uupahan ko. Joke lang. Tawag dito, naghanap lang ako ng kasi medyo nahihirapan din ako dito kasi medyo bahain, tsaka medyo masikip yung parking kasi plano ko nang bumili ng pangarap kong sasakyan na Grandia. Oy! Oo, na Grandia kasi ako practical yung utak ko eh. Hindi ako mahilig sa mga sports car, mamahaling sasakyan na parang ako lang yung makikinabang. Kasi kaya gusto kong makabili ng Super Grandia, mga Banateros, kasi malaki po ang pamilya ko. Malaki, sobrang malaki ang pamilya ko. Gusto ko na kapag pupunta ako sa isang lugar ay kasama ko sila. Pero ngayon ay hindi ko pa magagawa yun kasi wala pa naman ako sapat na pera, no? Hindi ko pa mabibili yun. So pinag-iipunan ko pa. So kung ako man ay nabigyan ng pera ng China, di sana pinangbili ko na yan. Hindi na sana nagtatampo yung nanay ko na ako na lang palagi naggagala at hindi siya kasama. Tampororot yung nanay ko eh. Lagi daw siya sabi na hindi daw siya kasama. Puro lang tropa. Paano ko isama? Wala man tayo sasakyan. Diba? Mahal mag-arkela ng sasakyan ngayon, umaabot ng 20 mil kung pupunta ka man lang ng ibang lugar. So yung mga Banateros, ganyan yung ginagawa nila ngayon na pangbabash sa amin, pero okay lang. Wala naman din pong problema at hindi po at isa pang pambabash sa akin yung about kay Trililing na binura kong post. Ilang beses na namin in-explain yun, pero hayaan mo na, hindi naman sa amin yan, hindi naman kami apektado dyan. At hindi naman din kaduwagan yung ginawa ko, gawa ng kautusan niya yon. So sinunod ko lang, 'di ba? O gusto niya pabor, pabura, wala namang problema doon. 'Di ba? At least yung video na yun, kumita ako. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, no. So grabe ngayon yung mga at ito yung kay Bunuan, ha. Oo, yung kay former Secretary DPW Secretary Bunuan na kung wait lang ito natin nakalimutan ko yung sinabi ni tawag dito ni eto no. Yung kay Libiste na na di umano ay may mga mga miyembro ng kabinete na nakikinabang sa kanilang posisyon, no. 'Di ba gagawing witness etong si Bunuan. Ano kaya maaasahan natin dito kay Bunuan? Isusumbong niya ba? Ilalaglag niya ba yung nasa gabinete na mga nakinabang? At eto ang mga Banateros hanggang ngayon daw nakikinabang pa rin daw sa pera ng taong bayan etong mga politikong nasa side ni Marcos Jr. Aba, grabe yan. So hanggang ngayon parang hindi pa rin talaga natitigil ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Mas dihamak daw na tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. Kaya sobra akong namamanga sa mga sinasabi noon ni Pastor Apollo Kibuloy na etong administrasyong Marcos ay may pailalim na kademonyuhan na ginagawa na ngayon ay nagkakatotoo na. Diba? Dati pinagtatawanan pa natin si Pastor na hindi totoo yan. Galit ka lang kay Marcos Jr. kasi ganito ganyan. So ngayon talagang 100%, 1 trillion % na totoo ang lahat ng sinabi niya. Na nakikita natin ngayon, obvious na obvious, diba?
Kaya nga ayaw pag-usapan yung flood control scam dahil nga ayaw nilang mapansin, pero alam naman na ng taong bayan na talagang grabe ang nakawan ngayon. At ito pa nga, itong mga binisto ni Libiste, sa totoo lahat po ng inire-reveal nila Libiste, nila Kiko Barsaga, Mike Defensor, Rodante Marcoleta, at ng iba pang mga senador, politiko, na kung grabe magnakaw, kung paano magnakaw si Marcos Jr. or ang administrasyong Marcos at yung mga garapata niya na hawak niya sa leeg ng mga politiko, ay matagal na hong inirebilyan ni Pastor Apollo Kibuloy. Matagal nang sinabi yan ni Pastor na yung ilan nga sa atin, aminin man natin sa hindi, na tinatawan-tawanan natin kasi nung mga panahon na yon ay hindi pa nagpapakita ng pagkalas na etong si Vice President Sara Duterte sa kampo or sa ni Marcos Jr. So parang tingin natin naninira lang si Pastor, 'di ba? Pero ngayon obvious na obvious at talagang lantaran na. Talagang masasabi nating totoo nga. Totoo nga yung sinasabi ni Pastor. Hindi lang tayo talaga agad nakinig. No, kahit sa mga senador ngayon na mga nanalo na walang gagawin 'yan. Walang gagawing maganda yan, katulad nila Tulpo, nila Lacson, Soto, at nung iba pa. So, ang kinaganda lang talaga dito, ang dami talagang nabunyag ng mga nagtatagong mga budhi, may itim na budhi ng mga politiko, ang daming nakilala natin, no? Oo, so dito sa mga nangyayari na to. So eto na nga, mapunta na nga tayo doon sa Trojan horse daw na sinasabi na nasa Senado or isa sa mga magtatraidor na senador. Sino kaya ito? Ito po, panoorin natin ang bidyong ito. Doon sa pagpe-preside ni Senator Chis Escudero, mapapansin ba na alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya, di ba? Galing sa isang majority, lumipat matapos ngang umugong yung mga kaso-kaso. Mapapansin ba doon sa kanyang pagpe-preside na yun nga, yung parang leaning, meron bang bias doon sa kanyang pagpe-preside po? Yes po. Actually, sa simula pa lang, meron na siyang leaning. But I will tell you this, no? This is just my opinion. At inobserbahan ko pa, bigla siya naging Trojan horse. Nagulat ang lahat nung dineclare niya na 16 ang 2/3 of 24. Even yung mga kaalyado niya, they did not expect that. That he will said that the decision and the determination by this impeachment court should be 16 or 2/3 of 24. Now, kanino po nakalit yan? Kung tingnan natin, nakalin yan doon sa defense. And that is the most important threshold. That is the most important thing in these proceedings para ma-discuss lahat kung ano ba talaga. Kasi yun ang habulin. Mahirap hanapin ng 16 eh. So technically speaking, akin ng tong pananaw 16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwede hindi na lang tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Diba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court yung Court of Public Opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice of Hearing, we have to prove na talagang may kasalanan nito si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, oh, I have to say that my client or ako sa respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitikin ng tao. Hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na stop daling ang impeachment court, magbotohan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. Kasi dyan malalaman, Mar, kung ang pag-politically motivated ito, talagang masisira talaga ang prosecution, pati ang mga kaalyado nila na talagang political persecution, it will really destroy them. Yan ang aim din ng defense, no? Para pagdating ng panahon, maklaro natin kung sino talaga yung nagbe-bend at gumagawa ng twisting ng batas para lang ma-persecute politically ang isang political opponent. Opo. Yung nakalipas na 3 araw na trial, mula nung pag-upo niya
Nabanggit na niya yung... Kailan ba niya ibinanggit yung threshold na 16? Sa simula, bago Sa simula, di ba? Sabi niya, Okay. Yeah, the presiding officer would like to make some manifestation. Sabi niya. So, 3 araw na yun. At doon Yes. sa 3 araw, walang nag-object na kahit isa. Pero merong nag-clarify. Which is sinabi Nag-clarify. niya na hindi ito opinion lang, legal opinion, kundi yun talaga ang paninindigan ng impeachment court. And Hindi... sinabi ni Chis Escudero, yes, that is it, no? Opo. So, Hindi na ba ito mababago along the way? Or I think magiging questionable ba kung along the way mababago? Inapprove na nila yung Ito. mga journals ng unang dalawa. yes, you're very good at pointing that out, no? I think with respect dun sa loob ng Senate proceedings, hindi na yun mababago, Mar. Bakit? When it was uttered or made by ruled by Chis Escudero, nobody objected. No one. Tanga nga lahat eh. Even the defense, tinakita yung nagulat sila noon, ha? Parang hindi na na-expect, makita mo talagang reaction. I've been reading them, their body language and their nakita ko. Then, pagkabukasan, in-approve ang journals without again any objection. So, carried na po. That's why when Senator Lacson asked, is this the opinion of the presiding officer or ito na po ba yung pamantayan natin ng ating ng korte? Sabi niya, yes, that is now the definitive thing that the disimpeachment court will follow. Di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin yan na yan. Fix na po yan siya dyan. Kasi wala na silang nagawa. And in fact, after that, before tayo nag-interview 2 hours before, may nabasa ako doon na posting na parang agree din talaga nagka-clarify lang siya pero okay sa kanyang 16, sabi ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. No? Alam mo po makapagbago nito? Yung motion na ipinail ni, nalaman ko lang I do not know if you also through it, yung motion na pinail ng kampo ni Attorney Torion, Apo. questioning the constitutionality of this presiding officer. What if the Supreme Court decides and say that the June 3 ruling and tama yung posisyon ni Attorney Torion's camp and dapat hindi siya dapat maging presiding officer si Chus Escudero. Yun nga yung Ibig sabihin, susunod na tanong ko sa inyo. Yan. Kasi, Di ba? hindi ba presiding officer lang, lahat ba na kanyang ginawa bilang presiding officer Yes. ay That's magiging the void? point. If ever Yes. na magdesisyon, pabor sa... Yes. Okay. Yes, even his statement that yung mga objections, of course yung statement siya sa threshold kasi covered by everyone na yon, no? Kasi na-pass naman yon. Ang problema doon, yung mga objections, yung mga denial or yung overrule ang mga rulings and everything, kung sino ginawa niya, pwede yun siyang ma-nullify. And it is possible na baka magkaroon ng mistrial, no? And that would be an automatic acquittal, no? Kasi parang tingin ko na gano'n, no? Although, wala po ako nakitang bias ni Chis Escudero so far, ha? In fact, ang ginagawa niya, pinagbibigyan niya lahat. Except for the threshold na 16, pinagbibigyan niya lahat. Ay, pinapasalita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Rizal Tiberos, sige na lang. Ikaw yun sa defense, si Binluan, nagsalita. Hindi man yun siya dapat. But binabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Di ba? Siya na lang para matapos na ito kasi ito ang question na dapat itanong. Kaya lang, ang technique ng pagtanong is that more on parang iba ang dating kasi, no? So, what I'm trying to say is that it may affect, no? As I understand, sabi ata ni Attorney Powa, hindi daw nila alam yung pinail ni Attorney Torion's camp, no? And I haven't seen that also, no? And ito naman, nababasa ko lang sa Facebook, no? And that's why I could make an opinion. So, yun ang natitingnan kong worry. What if kung suddenly, hindi? So, sabihin natin, maggagawa na naman ng bagong presiding officer, mag-elect, and then magkikreate na naman ng ruling ang bagong presiding officer by saying, sige, the threshold, we will leave that until such time that the decision of the Supreme Court in the Alan Cayetano's case
will be decided upon on the issue of kung magkano ang threshold, kung ilan ang threshold. So, pwede nating i-stop. Parang ganun ang mangyari, parang mabibitin tuloy, no? So, that is what I am actually afraid of, no? Na possible na ganyan po ang mangyari. Ito naman sa akin, puro, alam mo naman kasi, advance mag-isip, parang nag-iisip ko lang na possible na possible na mangyari, Edmar. I-discuss natin na malaliman yung closing remarks ni Attorney Vinluan, no? Kasi meron ko akong hawak actually na naipadala ko rin ito sa iyo para mabasa natin. Yes. Day 2 ata ito na pag-question ni Yes. Senator Judge Risa Hontiveros at kino-coach siya dito. Ang sabi ni Risa Hontiveros nung kaharap niya yung prosecution, none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. Yeah. Dito pa lang sa termino na ito, parang makadepensa na ba siya? Oo. But look i-continue mo ang tanong. I-continue mo. Sabi niya rito, none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right, sabi ni Attorney Vinluan. Yes. She then asked the question. Sabi daw ni Senator Risa, why are these acts impeachable? To this question, sabi ni Attorney Vinluan, the prosecution responded, we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. An assassin, end of quote. Attorney. Yes. It was a wrong framing ng question ni Hontiveros at siligutan yung nagsumagot yung prosecutor, 'di ba? Kasi dapat sana nag-establish lang siya. No, so this video does not prove na merong na-hire na contract killer. Yes, okay. Dapat nag-stop na siya doon. Kasi it has already been damaging. Pwede niyang tanong sana, so are you going to present another evidence to prove this existence or the hiring of a contract killer? Diba? Kasi technically natanong din yan kay Ligutan and he said, yes, we will, Your Pero Honor. diba, yan yung sa issue din kay NBI Director Matibag na meron daw silang So, kumbaga, may kulang doon sa question kung napapabor sana sa prosecution. That is where Matibag will testify on next week. Yan, yung kanyang investigation na meron silang investigation na nangyayari and that siguro sabihin niya we are trying to gather facts pa lang or meron na sila or baka meron silang tao na ipipinpoint na we talk to this person at ito talaga yung hard killer. So, you know how Matibag will justify it, no? And testify next time. Kasi wala man talaga siyang ibang purpose i-testify si Matibag except that. So, I think siya yung investigation niya with respect of determining who is this contract killer. Kaya lang, ang problema, balikan natin doon kay Hontiveros, sa Bisaya, pag ipakipinan pa niya pangutana ba, nagtanong pa siya ng dagdag by saying that how can this be an impeachable offense? So, ang nangyari, Attorney Ligutan was forced to talk about the theory of the prosecution and which said, we cannot 100% prove that in this video and everything, no? But I'm as a lawyer, I'm not talking as a lawyer, but for moral and something like that. Parang, yun na, it is a damaging thing, no? And now, he cited the Rule 130, kung paano i-prove, etc., etc. So, malayo na, no? Because of these questions that supposedly natiyatanong ni Senator Risa Hontiveros, nakatulong tuloy, mas lalo, sa defense at nakadiin tuloy dito sa prosecution, 'di ba? So, yun ang aking analysis din. Pero part lang yan siya, part lang ito. So, gaya ng sabi ko sa iyo, Admar, sana po ang senator judges will have a ruling or definite ruling na do not ask questions from the lawyer. Ask the question from the witness. Kasi ang mga witnesses, ang dapat yung tanungin to clarify some things or question the witness because hindi nyo naintindihan.
at gusto nyo ipaintindi sarili, para bang resource person, tanungin nila ba? Tanungin, hindi yung abogado. Unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman, dahil medyo sa ngayon medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila? Yung sa unang tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilinaw, pag-question kung ito ba legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court, at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 90 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip, pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga, wala namang tumutol sa mga senador, whether majority or minority, na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict. Kasi halos inaraw-araw nila yan 'di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanib sa majority, papakulong din sila. So, dun sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero, yun nga,
as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Chis Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, Attorney? Well, posible yun, and baka yun nga yung prayer ng petitioners dun sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente, ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung na nangyayari yun, pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Pero hindi rin po ba, kasi parang alam na nila
Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader, nangyari itong lahat yata within same day na after na merong Mahalal bilang bagong pinuno nila, or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time no nagkaroon ng na lumipat na ata si Joel Villanueva ay yung bago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian. Kaya meron ng nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senator Win nung lumipat na si Senator Chis Escudero, kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago, lalo na sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganong kaaga linano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Chis appears fair and he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Pero again, hindi pa, para sa akin itong article na ito, itong Article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta. Pero na article isa ng pa sa prosecution. So hindi pa ganun ka high stakes ito. Opo, may singit ko lang. Maaari bang, halimbawa kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or after SONA, maaari silang, or during SONA, pwede pa bang mabago yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na, kasi may 30 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbutuhan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney? If ever man na wala pang desisyon ang Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 30 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, inapprove daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win eh. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nila yung impeachment rules, nung 13 na sila, inapprove yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang position nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita nyo po ba na medyo mangangamote si Senator Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung preside, attorney, ano nakikita nyo po? Oo kasi medyo unfair to have unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman, napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian eh. Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya mag-preside sa impeachment court. Yun nga. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung gano'n? Opo. Tingin ko
masyado nilang masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, 'di ba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino So kung impeachment manager si Cheese Escudero, tapos ang Senate President, so ang magre-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Cheese Escudero bilang impeachment manager, di wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer Pero So, ang optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon nakaupo si Senator Gatchalian, di siya nagsasalita. 'Di ba? Tapos si Senator Cheese Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least kapag ganun yung setup, i-refer niya pagka legal yung tanong, edi may role si Senator, yung Senate President, may Pwede rin. actual role. Pero sa tingin Diba? ko, parang either way, mas pangit yung optics, lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon. Kasi, ay, ganyan pala. Bakit inaasa? Bakit hindi na lang si ano na lang ang gawin nilang Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita nyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari? Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Hindi, ako, Admar, diba nakakailang taon na ba tayo? Pang-4 na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak nila. Kaya pagka ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, 'di ba? Wag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas, yung konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. Kaya, ayun. Yun ang pananaw ko dyan. Ay, grabe. Grabe itong mga nireveal ni Attorney Bato at Attorney Panelo Jr. About kay Senator Cheese Escudero. Pero ako, ayon naman sa tingin ko, ay hindi naman siguro sisirain ni Senator Cheese Escudero yung kanyang pangalan dahil lang dito sa nag-iisang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na bata pa to, pwede pa siyang tumakbo at manalo sa mga susunod na eleksyon, pero sa oras na talagang traitor rin niya at pumanig talaga siya sa kampo ng anti-Duterte, talagang ikakasira niya yan, talagang babagsak siya, talagang alam yon. Pero naniniwala ako at may mga naririnig ako ng mga balita na si Senator Cheese Escudero daw ang magsasalba or talagang hindi daw hahayaan ni Senator Cheese Escudero na sirain siya ng sistemang ito. Isang malaking sistema kasi ito ng politiko. Etong ginagawa ngayon sa mga senador ng mga pangungontrol. Etong si Gatchalian, wala na talaga to. Sirang-sira na to. Mga Tulpo, Soto, Lacson, wala na yan. Hindi mo naaasahan na makapasok pa yan sa susunod na mga senatorial election. Wag lang si Chairman George Garcia ang chairman ng COMELEC, ha? Oo. So talagang ako, sa nakikita ko, hindi pa natin talaga masasabing 100% na magtatraidor si Senator Cheese Escudero dito kay Vice President Sara Duterte. Nakikita ko 'yan. At kapag ginawa niya 'yun, sabi ko nga, kapag ginawa niya 'yun ay sobrang
talagang ano siya, talagang lihitimong masisira siya. So sa madaling salita ay maaga siyang mabubulok, no? Maaga siyang kakamuhian ay ngayon pa nga lang medyo kinakamuhian siya dahil dun sa sa pagbaliktad niya, no, sa tawag dito sa sa mga kampo ng mga BBM senators. So medyo marami talaga ding nagalit, pero ang kinaganda doon yung sinabi ni Senator Robin Padilla na bakit hindi na lang si Senator Chis Escudero yung gawing Senate President. Bakit si Gatchalian na wala namang ginagawa ngayon? So yun para sa akin, hindi ko sa kinakampihan si Senator Chis Escudero, pero yun po yung nakikita ko kasi may posibilidad na ito ay pwede niyang traidorin ang kampo ni BBM at pwede rin naman na maging traidor siya sa kampo ni Vice President Sara Duterte. So kayo mga banateros, ano pong may ko-komento nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At eto na nga, pag-usapan na nga natin yung taong namatay at biglang mabubuhay dahil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May isang tao na dineclare na namatay na at ngayon ay kapag sa oras na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay lalabas siya at ipapakita niya ang lahat ng mga dokumento na nagpapatunay na etong mga senador na to, etong mga mastermind ay sila dapat ang may impeach at hindi si Vice President Sara Duterte. So although medyo weird kasi hindi na maibabalik yun kung sakali mang ma-impeach si VP Sara, medyo weird na alam mo yun na bakit hindi ka pa lumabas nung kasagsagan ng trial, bakit nung pagkatapos pa. So yan ang mga bali-balita, hindi natin masasabi na 100% yan. Bali-balita pa lamang ho yan. Pero yun nga, tama nga na mas maganda siguro kung ngayon pa lang na trial, lumabas ka na at wag mo na antayin na ma-impeach pa si Vice President Sara Duterte. So yung mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat po sa panonood, yung pag-like, pag-share, pag-join sa aming join button. Super thanks, napakalaking bagay po nun para sa aming mga YouTube channel ng buong Banateros Brothers, especially to Banat Bay at syempre sa channel ko. At syempre wag nyo na rin pong kalimutan na suporta ng SMNI Days, SMNI News. Marami po silang social media platform to YouTube, Facebook, TikTok. Suportahan po natin lahat. I-share natin yung mga video at syempre yung DCIR 1026, yung kaila Atty. Rowena Guanzon at sa Bistaqueros, at yon sa mga OFW hero abroad na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers, SMNI sa mga Duterte. Maraming salamat. Ingat kayo dyan palagi. Sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming lahat para sa katotohanan at para sa Pilipinas nating mahal. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.